Yun! Before I was an athlete, I decided to get a Malinois as my running hobby. Isang magandang araw, mga boss amo. Dumayo tayo sa Carmona, Cavite upang tingnan ang mga puppies ni RJ. Siya ay isang part-time breeder ng Belgian Malinois. May 4 na babaeng puppies na pwedeng pagpilian. Ang kriteria ko ay ang puppy ay dapat pwedeng isabak sa working Belgian Malinois. Yung dam, meron siyang mga working lineage talaga. Okay. Ang ina ng mga puppies ay hindi working dog, pero may working lineage. Ang ama ng mga puppies ay hindi working dog at wala ding working lineage. Isa siyang colored Malinois na galing sa US at Vietnam ang mga magulang. Ano bang meron sa Mexican line? Di ba yung mga dark Malinois, may Mexican line daw yun? Way back no mga 2014 nung nag-start ako, halos wala pang mga Mexican line dito eh. So talagang nandun lang tayo sa mga standard breed ng Malinois, which is the fawn. Oo, fawn. The fawn. Bago dumating yung mga Mexican or yung Vietnam, mga dark colors Malinois, medyo nag-boom nun yung mga black na Malinois. Then after a year, siguro mga 2018, that's the time na merong nag-import from Vietnam ng dark. So doon na nag-start yung, may mga breeders dito na nag-import from Vietnam, kaya naman nagkaroon na rin dito. Pero wino-work ba nila sa Mexico at sa Vietnam, yung dark? Yung iba po, wino-work po. Isang mahabang usapin pala ang lineage kapag gusto mo makaproduce ng aso na working Belgian Malinois. Iyan ang aking natutunan sa maikling pananaliksik ko sa breed. Yung genes na makukuha mo din is nasa working. Kaya importante talaga yung lineage ng puppies if ever kukuha ka man ng Malinois. Kaya sabi ko nga, you can come here and test the puppies if magugustuhan mo. Kasi yung parents naman, actually hindi naman ako always dun sa color din. Kaya kung papansin mo, yung dam ko is kinuha ko talaga siya sa working breeder. Isang malaking challenge pala ang kinakaharap ko upang makabuo ng working Belgian Malinois. Ang mga puppies kasi na pinagpipilian ko ay may konting working lineage lang. Ngunit ako ay naniniwala na walang aso ang hindi pwedeng gawing working dog. Depende ito sa oras na gugugulin mo sa training. Pero dahil ang oras ay mahalaga, pipili na tayo ng puppy na malakas ang drive at may focus kahit na may triggers. Upang sa ganun, ang oras na gugugulin natin sa training ay bahagyang iikli kumpara kapag ang aso ay walang drive at matatakutin sa triggers. Pinalabas ko na kay RJ ng isa-isa ang mga puppies upang hanapin ang puppy na may pinaka-interes sa bola. Nauna na si Green, pasado naman siya sa kriteria na ito. Ito naman si Pink. Kitang-kita mo ang pananabik sa paglabas mula sa kulungan upang makapaglaro. At nung nakita na niya ang bola, ay nagkaroon din siya ng interes dito. Interesado to Si Pink at Green ay wala sa listahan ko ng malakas ang drive base sa mga videos na pinakita ni RJ. Ang focus ko ay na kay yellow at red. Si Green ay mahina ang drive, pero meron. Si Pink ay malakas ang drive, pero wala sa kanya ang attention ko. Good. Kaya pinalabas ko na si yellow. Good. Natin. Nagpakita ng masidhing interes sa bola si Yellow. Kinakagat niya ito at binibit-bit palayo. Nakikipaghilaan din siya sa akin tuwing aagawin ko sa kanya ang bola. Hindi din niya binibitawan ng bola kapag hinihimas ko ang katawan niya. Okay. Ba, mukhang maganda nga to Okay. Ayan kahit itatouch mo, wala siyang pakialam Nakikipag-engage din siya sa akin ng laro kapag tinatawag ko siya. Siya na kaya ang bago kong aso? Hindi muna ako pumili. Pinalabas ko na si Red, isa sa mga paborito ko. Ngunit sa actual selection ko, mas nangingibabaw si Yellow. So, dalawang selection natin, si Red tsaka si Dilaw. Siya lang ang gumaganyan, si Red hindi. Si Pink ang gumaganyan. Na hindi na bumibitaw kapag
kumagat. Takot ba to sa tunog? At sa aking final test, sino kaya kina yellow at red ang hindi matatakot sa tunog? Yun! Yan ang problema. Yan ang problema. Dito na ako nagkaproblema kay yellow at red. Pareho silang natakot na kunin ang bola noong may malakas ng tunog. Kita mo? Si Red confident. Si Dilaw binabahag, oh. Oh, lumalayo eh. Si Pink merong ano? Sa bike works Oo, na sila ano. daw. Ilabas din natin si Pink kasama. Mahalaga itong tunog eh. Oh. Oh, bagsak na to, bagsak. Pinapasok ko na si yellow. Pinalabas ko si pink kasama si red. Hinataw-hataw ko lang ang yero. Inoobserbahan ko kung sino sa dalawa ang matatakot maglaro dahil malakas ang tunog. Ang consistent sa pagkagat sa tali o bola ay si pink. Yan, dito. Yan, sige. Oh, walang distraction to. Oh. So, nag-work lang siya. Laglag na din sa pagpipilian si red. Ang naiwan na matikas pa din ay si pink. Sinubukan ko ulit si pink sa bola. Naglaro pa kami ng matagal-tagal. Ibinalik ko ulit sa malakas na tunog. Good. Baka mamaya ay tsamba lang. Ngunit ang determinasyon ni pink ay buo. Hindi perpekto sa pagkagat. Hindi perpekto sa atensyon sa akin. Ngunit para sa akin, ito ay sapat na. Wow. Wow. Ganda drive nito. Yup. Ayan oh. Oh. Hmm. Hmm. Oh. Hmm. Diba? Kung iba yan, tatakbo na yan. Oh. Diba? May attitude. Oh. Oh. Kutupi, no? Talagang ano siya. Bumababa yung buntot. Ayan, yan. Ito na yata ang babae natin. Narcotics ko to eh. Tsaka personal protection eh. Matutulog to sa ano eh. Sa kitchen ko eh. So, ako magpapakain dito. Hindi ko kayo papahawakin. Para pwede ko kayong gawin di ko eh. Papakagat ko kayo. Pagkatapos ng isang oras na pagsusuri, ay ako ay nakapagdesisyon na. Binili ko kay RJ si Pink. Siya ang pinakamalakas sa apat na babaeng magkakapatid. Siya din ang pinakamaliit sa apat. Sa ngayon ay pinili ko ang aking tadhana na isang tabi ang bloodline ng aso. At piliin ang aso na sa tingin ko ay malakas. Abangan natin ang kapalaran ni Pink. Abangan natin kung ano ang kanyang maaabot bilang isang working dog. Siya din ang kauna-unahan kong aso na magkakaroon ng titulo na working dog. At dahil para sa mga mata ko ay siya ay magandang aso at magiging ehemplo ng magandang pag-uugali ng aso, binigyan ko siya ng pangalan na karapat-dapat sa kanya. Paraluman. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.